Amen. Magandang gabi po sa bawat isa. Amen. And ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon. Pastor, it's a great privilege po na mapagkatiwalaan po na makapagbahagi po ng salita po ng Diyos sa inyo pong harapan. Ano po? Hindi ko po ito akalain. Ano po? Talagang biyaya lamang po ng Panginoon. I am nothing. Doon po sa lugar ng Israel. Nagpunta po ako doon para magtrabaho. Pero biyaya ng Panginoon, nagkaroon po ng outreach at salamat sa ating pastor na mayroon pong vision na hindi lamang po dito sa lugar po ng San Pedro, but sa iba-ibang lugar. Ako po ay naligtas doon sa Candelaria and salamat sa Panginoon at kalooban niya nadala po sa bansang Israel and ako po yung nagpapasalamat at mayroon po tayong gawain po doon. Biyaya po ng Panginoon. Hello po. And church, thank you for your prayers sa gawain po doon. And sabi kanina, Sir Don, Brad, parang malamig yung kamay mo. Sabi ko, kanina pa pong malamig yung aking kamay. Ano po, talagang sa great privilege po na nakikita sa inyong harapan. Ano po? And tayo pong lahat ay tumayo at tayo po yung magbasa po ng Bible. Men, basahin po natin yung atin pong mga Biblia. Buksan po natin ang atin pong mga Bible sa Mark chapter number 12. Men, Mark chapter number 12, sa verse number 41 down to verse number 44. Men, Mark chapter number 12, verse 41 hanggang verse number 44. Men, kung andyan na po tayo, ay babasahin po natin ng sabay-sabay. Men, from verse 41 down to verse number 44. Men, sabi po ng Bible, verse number 41, ready now, read. And Jesus sat over against the treasury, and beheld how the people cast money into the treasury. And many that were rich cast in much, and there came a certain poor widow, and she threw in 2 mites, which make a farthing. And he called unto him his disciples, and saith unto them, Verily I say unto you, that this poor widow hath cast more in than all they which have cast into the treasury. For all they did cast in of their abundance, but she of her want did cast in all that she had, even all her living. So, makita po natin dito, itong babae, itong poor widow woman na binigyan ng Panginoong Hesukristo ng commendation. Men, mas nakita niya po yung kanyang pagbibigay compare dun sa pagbibigay nung mayayaman. Ano po? So, ito po yung ating pag-aaralan ngayon pong gabing ito. So, tayo po muna ay manalangin. Let us pray. Dakilang Diyos, maraming salamat pong muli sa hapon na ito, kami po ay magbubulay-bulay, mag-aaral po ng inyo pong salita. Pagpapalain niyo po ang mensahe. Sa gabing ito, kayo nga po, Panginoon, ang kumilos. Holy Spirit, kayo po ang mangusap sa puso at isipan po ng mga nakikinig, hindi lamang po dito sa lugar na ito, maging naabot, Panginoon, sa online. Maraming salamat po sa pribileyo na makapagbahagi po ng inyo pong salita. Tulungan niyo po inyong lingkod. Give me words to say, give me wisdom. Sa inyo lang po ako nagdidepende. Maraming salamat po sa pribilehiyong ito. Patawad pong muli sa pagkukulang pagkakasala. Ito po aking dalangin hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. You may be seated po. Amen. So dito po sa atin pong binasa, ay makita po natin yung pagbibigay, ano po, at sabi nga ay sa verse number 41, and Jesus sat over against the treasury and beheld how the people cast money into the treasury. Amen. So makita po natin ang Panginoong Hesukristo ay nandoon po siya at pinagmamasdan po niya ang mga tao kung paano po sila nagbibigay. So meaning to say, Jesus is concerned in our giving. Siya po ay concerned sa kung paano tayo
nagbibigay sa gawain po ng Panginoon. At makita po natin dito na kung paano nagbigay yung mga mayayaman. Ang sabi ng Bible, and many that were rich cast in much. Mas madami yung binibigay nila. Ibig sabihin siguro, mas malalaking amount, no? Yung ibinibigay nila doon sa treasury. But the Bible says here, in verse number 42, and there came a certain poor widow, and she threw in 2 mites, which make a parting. So ito pong comparison po dito, makita natin itong poor widow na nagbigay, at ang sabi ng Bible, ang kanyang ibinigay is 2 mites. Dalawa, 2 mites, yun lang po yung kanyang naibigay. Amen. So makita po natin dito, na on verse number 43, ang sabi ng Bible, verily I say unto you that this, sabi ng Panginoong Kristo, that this poor widow had cast more in than all they which have cast into the treasury. Amen? Mas madami, sabi niya, this poor widow had cast more in than all they which have cast into the treasury. Ano ba sabi ng Bible? Verse number 4, why? For all they did cast of their abundance, but she of her want did cast in all that she had, even all her living. Amen. So makita po natin yung commendation ng Panginoong Jesucristo to this poor widow woman. Nakita ng Panginoon, hindi siya tumingin sa amount ng kanyang ibinigay ng mga nitong mga mayayaman po na ito. Pero nung makita niya kung paano nagbigay yung woman na ito, na sabi ng Bible, even all her living, ibig sabihin, mas binibigyan, mas tinitingnan ng Panginoon yung pagbibigay po natin. God is measuring our faith through our giving. Amen? Mine-measure, sinusukat po yung ating pagbibigay sa pamamagitan po ng ating pananampalataya. Tandaan niyo po, pag tayo po ay bibigyan, di ba? Pag tayo po ay tatanggap. Would you imagine, pag ikaw ay tumanggap, halimbawa, 2 piso. Di ba? Compare, pag ikaw ay tumanggap ng 2,000 piso. Di ba? Pag ang tao, mas masaya siya. Amen? Pag tatanggapin niya yung mas malaki. Amen? Although, yes, tumanggap ka ng mas maliit, pero iba yung yung pakiramdam na ikaw ay tumanggap ng mas malaki. Amen? At ganun din po ang tao pagdating sa pagbibigay. Amen? Mas nakikita natin minsan yung amount ng pagbibigay natin. Amen? Na hindi natin nakikita na yung nagbigay ng malaki, at katulad dito, yung mga video dito ay meron pang maraming natira. Amen? Pero yung sabi ng Bible, na yung poor widow dito, sabi ng Bible, but she of her want did cast in all that she had, even all her living. Amen? Even all her living. Lahat ibinigay na nung poor widow woman na ito. Amen? So kaya nga po, makita po natin dito, yung pagbibigay ng poor widow woman, bakit nga ba siya binigyan ng commendation, ng ating Panginoong Jesucristo? Ano ba yung nakita ng Panginoong Jesucristo sa poor widow woman na ito na hindi niya nakita doon sa mayayaman na malalaki yung ibinibigay sa treasury? Amen? So number 1 point na atin pong dapat makita dito, sabi po dito, number 1 point is, makita po natin, this poor widow woman, tandaan po natin, during those time, yung mga widow, parang sila ay cast out. Parang sila po ay hindi pinapansin. They were persecuted. Amen? Yung po yung katatayuan nila during the time. Pero kahit ganon, makita po natin itong poor widow woman ito, andun siya sa church. Amen? Andun siya sa bahay-sambahan. Amen? So number 1, nakita ng Panginoon her loyalty to God's house. Amen? Makita po natin yung kanyang loyalty sa tahanan ng Diyos.
Amen? Hindi naging hadlang, ano po, sa widow woman na ito, yung kanyang status sa society. Amen? Her status in society is not an excuse kahit siya po ay widow. Her situation in life is not an excuse kahit siya po ay mahirap. And hindi po yun naging hadlang. Amen? Mas mahalaga sa kanya ang simbahan. Mas mahalaga sa kanya ang tahanan ng Diyos. Amen? Mas mahalaga sa kanya yung maluwalhati ang Diyos. Mas mahalaga sa kanya yung pananampalataya niya sa kanyang Diyos. Amen? So makita po natin dito na walang naging hadlang yung kanyang sitwasyon sa buhay, yung kanyang katatayuan sa buhay. Amen? Madaling magsimba kapag marami kang pera, di po ba? Amen? Madaling pumunta kapag ikaw po ay may sasakyan, di ba? Naka-aircon, madaling pumunta. Amen? Kanina po doon sa Candelaria, nung ako'y pumunta, kami po ay nakasasakyan din, pero meron po doon pumunta, wala pang sapatos, nakabisikleta. Bigyan niyo ba, nakabisikleta, meron siyang bag, nandun pa yung kanyang mga gamit, pero hindi po siya late, andun siya. Pumunta po siya ng simbahan, alam po, hindi naging hadlang yung kanyang katatayuan sa kanyang buhay. Hindi naging hadlang yung kanyang sitwasyon sa kanyang buhay para pumunta sa tahanan ng Panginoon. Amen? Ganoon din po ito. Yung sitwasyon niya hindi naging hadlang. Natagpuan siya ng Panginoon sa tahanan ng Diyos. Amen? Kaya nga minsan marami tayong dahilan para hindi pumunta ng church. Marami tayong dahilan. Dito, alam ko po, yung iba dito ay sinusundo. Diba, merong jeepney ministry. Diba, pinupuntahan pa. Pero maraming mananampalataya, ayaw pang pumunta. Ayaw pang sumama. Amen, meron lang susunduin ka na. Amen, hindi ka na magbabike. Hindi ka na papawisan. Amen, nasa bahay, susunduin ka na, meron lang sasakyan. Amen. So makita po natin her loyalty to God's house. Amen. Tandaan po natin, ang simbahan, it is a very command of God sa salita ng Diyos. Amen. Sabi ng Bible sa Hebrews 10:25, not forsaking the assembling of ourselves together. Amen. Mahalaga yung pananambahan. Amen. So kaya nga po doon po sa Israel, ang aming po doong pananambahan is every Friday. We make sure we always encourage yung mga mananampalataya po doon na bagamat merong struggle, merong challenge. Kasi po, we are caregivers. Hindi namin pwedeng basta-basta iwanan lamang yung aming inaalagaan doon. Kailangan nahanap kami ng paraan. No, by faith, hahanap kami ng paraan. Pwede namin kumuha kami ng reliever. Pero minsan, alam niyo po ba, once a month ka na lang makakapag-day off, alam po, magkakaproblema pa yung reliever sa'yo. Sasabihin ay hindi ako makakapunta. Di ba, hindi kita marirelivan doon sa work. Nandun yung desire na pumunta. Nandun po yung desire na makapanambahan, pero meron pong ahad lang. Amen, pero minsan tayo bilang mga mananampalataya, madali na, malapit na, susunduin na, minsan ayaw pa nating pumunta ng church. Amen, ayaw pa nating manambahan. Amen, ayaw pa nating pumunta ng prayer meeting. Amen, so kaya nga maraming salamat. Ano po, dito po sa binasa po natin, this poor widow woman, yung status niya hindi naging dahilan. Amen, pasalamat mayroong simbahan sa lugar pong ito. Amen, maraming salamat. Simbahan po na ito ay nag-i-exist until now. Salamat meron tayong pastor, amen, na hindi nagbabago. Amen, patuloy tayong ini-encourage. Amen, kung gaano kahalaga ang pananambahan. Amen, let us be loyal. Amen, hindi dapat maging hadlang yung mga bagay sa buhay po natin. Amen, huwag nating sabihin, saka na lang, next week na lang. Amen, saka na lang, next month na lang, pag wala na akong problema, pag wala na akong pangangailangan. Amen, wag natin kung sabihin yun. Amen, sabi ng Bible, boast not thyself of tomorrow. Amen, hindi natin alam yung baka next year, hindi na tayo makapunta kasi wala na tayo.
Amen? So makita po natin yung loyalty nung widow sa bahay-sambahan. Nakita yun ng Panginoon. Then, nakita yun ng Panginoon. Then, nakita yung dedication, yung devotion niya. He is very committed. No, na anuman yung kanyang pangangailangan, hindi yung naging lang, andun siya sa bahay-sambahan. She is there. Amen? She is present in the house of God. Amen? Kaya nga po, sana walang maging anumang sitwasyon sa buhay natin na maghadlang sa atin para tayo ay hindi pumunta ng bahay-sambahan. Amen? So unang bagay, nakita ng Panginoon, I do believe, no, her loyalty to God's house. Amen? And then not only that, but sabi po dito, siya ay nagbigay ng 2 mites. Amen? Siya ay nagbigay ng 2 mites. At yung 2 mites na yon, sabi ng Bible, yun na yung meron siya. Wala na. Amen? Yun na lang yung natitira sa kanya. Pero binigay pa rin niya para sa gawain ng Panginoon. So number 2 na makita po natin dito is her love to God's work. Amen? Yung pag-ibig niya sa gawain ng Panginoon. Amen? When she gives the 2 mites, it shows her love for God's work. Amen? It shows her love for God's work. Amen? Tandaan po natin, every time we put something in the offering, amen, nagbibigay tayo, nagkukumit tayo, nagsasacrifice o ano man yung binibigay natin, hindi po natin yung binibigay sa kung sino man, hindi po kay Pastor Ed, di po ba? Kundi sagaw para sa pangangailangan ng gawain ng Panginoon. Amen? It is being used for the needs of the church. It is being used, para mas mapalawak pa ang gawain ng Panginoon. May ako niniwala dito, dami ng pangangailangan. Amen? Hindi nauubos. Di ba? Patuloy. Kailangan commitment after commitment, sacrifices after sacrifices. Hindi natatapos po yan. Kaya nga, every time nagbibigay po tayo, binibigay natin yan para sa pangangailangan ng gawain ng Panginoon. Amen? Ano yung purpose? The purpose is for the furtherance of the gospel. Para sa ikalalawak pa, ng ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Amen? For more souls to be saved. Amen? More life to be transformed. Amen? More mission work, mission outreaches to be started. Amen? Ma-establish. That's the reason, that's the purpose. Kaya nga, pasalamat po, mayroon pong church, may mga members na nagsasacrifice sa gawain ng Panginoon. Alam niyo po, I am a product. We are a product of this church sacrifice. Yung pong mga binibigay niyo po dito, may po yung bunga. Sabi ni Pastor, 1998, the first time Pastor ay nagpunta po doon. Naligtas po ako sa Candelaria is 2001. Kung mabalikan ko po ay parang ang tagal-tagal na. Alam mo, 2001. Doon po ako niligtas and then nabaptize po ako dito. Pupunta po kami dito, I think once a month. Yung natandaan ko, and dito rin po ako nabaptize. Kaya nga po, hindi nawawala ng kabuluhan yung pagbibigay po natin sa gawain ng Panginoon. Amen? Pasalamat po tayo dahil sa pagbibigay po natin, mayroong mga outreaches na nasisimulan sa iba-ibang lugar. Amen? Nagkaroon ng outreach sa Taiwan. Yung mga kapatiran po doon ay nakarating din po ng Israel at sila po yung naging katulong sa gawain po ng Panginoon doon po sa lugar ng Israel. Bakit? Meron pong mga nag-sacrifice, nagbigay, maraming nagmahal sa gawain ng Panginoon. Amen? So salamat, CBBC Israel is a fruit of your faithfulness in giving to the mission. Amen? Kaya mahalaga po yung faith promise offering. Amen? It is aside from our tithes and offering. Amen? Dito po namin yung natutunan. Amen? Dito po namin yung natutunan.
And by God's grace, sa doon po sa Israel ay nagpapatuloy ang gawain, may mga kaluluwa na naliligtas, merong nababautismuhan, meron din pong ginagamit ng Panginoon, at sila ay natututo na ring mahalin ang gawain ng Panginoon, at sila na rin yung nagbibigay sa gawain ng Panginoon. Amen? That's a great a privilege po sa bawat isa po sa atin na tayo mag-involve, maging kabahagi tayo sa gawain po ng Panginoon. When last year, yung Port Outreach Anniversary po doon sa Israel, ang mga miyembro pong naturuan na doon na rin naligtas, doon na rin po sila natuto magbigay, they sacrifice. Nag-sacrifice po sila. Amen, yung pera na dapat ay pwede na nilang ipadala sa Pilipinas. Di ba? Para sa kanilang pamilya. Di ba? Para sa pag-aaral. Pero sila ay natututong mag-sacrifice. Nung last 4 years anniversary po, nagkaroon po kami ng 5 buses. Libre, lahat po ng Pilipino na sasama. Ginawa po namin way yon para makapag-invite po ng maraming Pilipino. Amen. Pastor Ed ay nagkukwento po dito, nag-preach sa bus, nag-preach dun sa garden tomb. Amen. And then maraming niligtas, nag-preach ng baptism, and then pagdating doon po sa lugar ng Jordan River, maraming nabautismuhan. I think 72 po yung nabautismuhan. Bakit po? Mayroong mga nagmahal sa gawain ng Panginoon. Meron po nagmahal sa gawain ng Panginoon. Biyaya po yun ng Panginoon. And our pastor, this year, ang vision po ng binigay sa ating pastor is to add another 2 buses. Another sacrifice. Di ba? Magsasacrifice uli, magbibigay uli. Amen. Yun po ay biyaya po ng Panginoon. Pero dahil ang mga miyembro na turuan na, nagmamahal sa gawain ng Diyos, ay magsasacrifice uli. Kaya nga po, isama niyo po sa inyo pong prayers. Kami po yung nagpapasalamat ang gawain ng Diyos, ang outreach po ay hindi pinagkukulang ng Diyos. Po, yung 5 years na gawain po doon ng Panginoon, wala pa naman po akong naalalang time na pumunta po yung may-ari ng inuupahan ng mission house at sasabihin, hindi pa kayo nakakabayad, magbayad na kayo. Wala po, bakit? God supplied the needs of the outreach of the church. Bakit? Merong mga tao, may mga miyembro, may mga bagong mananampalataya na turuan na mahalin ang gawain ng Panginoon. This poor widow woman, makita natin yung pag-ibig niya. Would you imagine, yun na lang yung sa kanya, 2 mites, natutunan niya pa rin niyang ilagay dun sa treasury. Bakit? Alam niya ang kahalagahan ng gawain ng Panginoon. Amen. Her love for God's work. Amen. Yung pagmamahal sa gawain ng Panginoon. Dito marami pang sacrifices. Our pastor is always, siya ay laging nag-announce dito, pag-pray, 5,000 seating capacity. It's another sacrifice. Amen? Para saan ba yon? Para sa mga susunod na henerasyon. Amen? Para saan ba yung campsite? Di ba? Lahat ng mga bagay po na yan is for the next generation. Amen? Furtherance of the gospel. Amen? Kaya nga po yung pagbibigay niyo po sa mission ay hindi nawawala ng kabuluhan. Amen? Hindi po yan nawawala ng kabuluhan. Amen? Number 1, makita po natin dito is her loyalty to God's house. Amen? Number 2, makita po natin is her love for God's work. Amen? And then last, yung number 3, ang sabi po ng Bible sa verse number 44, for all they did cast in of their abundance, but she of her one did cast in all that she had, even all her living. When all her living. Alam nung poor widow woman na to, na pag binigay niya yon, wala nang matitira sa kanya. Maaring wala na siyang pambili ng kanyang pagkain. Diba? Remember the Sarifat woman. Yung kakainin na lang nila nung kanyang mga anak, ibinigay pa nila sa man of God, kay Elijah.
Amen? Makita natin yung pananampalataya ng Sarifat woman. Sabi niya, ito ay kakainin na namin, pag kinain na namin ito, kami ay pagkatapos ito ay mamamatay na kami. Pero by faith, sila ay nagtiwala. Ibinigay nung Sarifat woman kay Elijah. Amen? Could you imagine ito? Para na sa kanila, kakainin na lang, para na sa kanilang, they're living, pero binigay pa sa gawain ng Panginoon. Bakit anong makita po natin dito sa mga widow na to? Number 3 is, her life, this poor widow is her life for God. Yung kanyang buhay, hindi niya na inisip. Bakit yung kanyang buhay para na sa Diyos? It is for God. Amen? Para na sa Panginoon. Amen? Kaya nga po, makita po natin dito, yung poor widow, lahat nung nasa kanya, ibinigay niya na po. Amen? Tingnan po yung sinabi rin ng Bible, yung Macedonian church, kung paano sila nagbigay. Amen? Buksan po natin sa 2 Corinthians chapter 8. 2 Corinthians chapter 8 in verse number 1. Sabi po ng Bible dito, amen, 2 Corinthians chapter 8 in verse number 1, the Bible says here, moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia, how that in great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. For to their power I bear record, yea, and beyond their power, they were willing of themselves, praying us with much entreaty that we would receive the gift and take upon us the fellowship of the ministering to the saints. Verse number 5, ito po yung sabi ng Bible, and this they did, not as we hope, but first gave their own selves to the Lord and unto us by the will of God. Amen, bakit sila nakakapagsuporta sa gawain ng Panginoon? Bakit po sila nakakapagbigay sa gawain ng Panginoon? Even though yung kalagayan nila, sabi ng Bible, they were in great trial of affliction, no? They are in deep poverty, pero still they are willing to give. Ano yung sabi ng Bible? Because, sabi ng Bible sa verse number 5, sabi ng Bible, but first gave their own selves to the Lord. Amen? Ibinigay muna nila yung kanilang sarili sa Panginoon. Amen? Kaya nga po yung buhay po natin, this life na meron po tayo is not ours. It is of God. Amen? Ito po ay sa Diyos na. This new life, yung bagong buhay na meron po tayo, dapat ito po ay para na sa Diyos. Amen? It's not for ourselves, but it is for God. Nung tayo po ay hindi paligtas, tandaan po natin, ang mundo yun na yung nakinabang sa atin. Nung hindi pa po tayo nakakilala sa Panginoon, ang kaaway ng Diyos, yung nakikinabang po sa atin. Yung buhay po natin ay ginagamit ng mundo. Amen? Pero sabi ng Bible, tayo ligtas na. Amen? Nung tayo nanampalataya kay Kristo bilang sariling tagapagligtas, nung tayo tumanggap sa Kanya, sabi ng Bible, sino mang tumanggap ay hindi na mapapahamak, ngunit magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Kasama sa buhay na walang hanggan, yung buhay na binago na ng Diyos. Kaya nga po, makita po natin dito, na yung buhay dapat natin ay para na sa Diyos. Anong sabi ng Bible sa 2 Corinthians 5:17? Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Amen, yung bagong buhay po natin, ito po'y hindi na sa atin. Dapat ang nakikinabang na ay ang Diyos. Kaya pasalamat tayo, maraming mga mananampalataya, binibigay yung buhay sa gawain ng Panginoon. Amen, I'm not a full-time worker. Hindi po ako po ay nagwo-work din po doon po sa Israel. Pero sabi nga ni, I think ni Sir Meljon, nung nasa Las Piñas po ako, hindi man siya full-time worker, but he can be a full-time Christian.
Amen, we can be a full-time Christian. Na saan man tayo dalhin ng Panginoon, amen, saan mang bansa tayo dalhin ng Panginoon, pwede tayong magamit ng Diyos sa kanyang gawain. Amen, meron kaming dong mga caregivers. No, it's not an easy job. Pero sabi nga, pagmahal mo yung gawain ng Panginoon, pagmahal mo yung simbahan, amen, pagmahal mo yung kaluluwa ng mga tao, amen, ibibigay mo yung oras mo eh. Amen, ibibigay mo yung buhay mo, ipagagamit mo yung buhay mo. Amen, sapagkat itong buhay na ito ay dapat nating gamitin sa paglilingkod sa Diyos. Mga kapatid, ito na po yung buhay natin. Amen, ito na po yung buhay po natin bilang mga mananampalataya. Amen, buhay na dapat natin, buhay na dapat, yung buhay na ito ay dapat mahalin natin, no, o ipagamit natin sa gawain po ng Diyos. Amen? Our life, no, yung buhay natin ay para na sa Panginoon. Kaya nga, tandaan po natin, dapat bilang mga mananampalataya, buhay na natin yung pananambahan. Amen? Buhay na natin yung pagwiwin ng kaluluwa. Amen? Buhay na natin yung pagdi-disciple. Amen? Pag-aalaga ng mga bagong mananampalataya. Amen? It's not a part of our life, but it is our life. Bilang mga mananampalataya. Amen? Buhay na natin yung pagbibigay sa gawain ng Panginoon. Pagkukumit, pagsasacrifice sa gawain ng Panginoon. Amen? You know what? It's our privilege to serve God. Alam mo, napakalaki din pribileyo po sa amin na doon po kami dinala ng Panginoon sa Israel. Sa great privilege na mapaglingkuran po ang Panginoon sa lugar po ngayon. Sabi nga, Pastor, you are so much privileged kasi diyan kayo ginagamit ng Panginoon. In a place where Jesus walked. Kung saan nagsimula yung Ebanghelyo. Kung saan nagsimula yung First Baptist Church. Amen? Doon sa Jerusalem. Ngayon, meron pong gawain sa lugar ng Israel. Bakit? Merong mga mananampalataya na nagbigay ng buhay nila sa Diyos. Amen? Nagpagamit sa gawain ng Panginoon. Amen? Privilege po yun. Kaya nga po yung lahat po yung ginagawa po doon, yung ginagawa po yun ito is same lang din po. And we have a great privilege na magamit po doon ng Panginoon. It's all by the grace of God. Kaya nga po maraming salamat, church, sa inyo pong panalangin. Kami po iniingatan doon ng Diyos. Amen? Ang gawain po doon ay, sabi nga, sa Israel, ang balita palagi dito sa Pilipinas, palaging mayroong gera. Nakakatakot. Di ba? May bomba, may rocket, pero biyaya po ng Panginoon. Salamat po sa inyong prayers. Nagpapatuloy po yung gawain po doon. Amen? Nagso-soul winning pa rin po ang mga gawain, ang mga kapatiran. So maraming salamat po, no, na mayroong simbahan, mayroong mga mananampalataya, na una, naging loyal sa church. Pangalawa, nagmahal sa gawain ng Panginoon. At nagbigay ng kanilang buhay sa Diyos. Amen? We are just a product. I am also a product, church, ng inyong pong sacrifices, ng inyong pagbibigay sa gawain ng Panginoon. Amen? Tayo lahat, produkto ng mga nauna sa atin. Amen? Kaya nga po, dapat matutunan palalo pa natin mahalin, magbigay para sa gawain ng Panginoon. Amen? Maraming salamat po, tayo pong lahat ay tumayo, tayo po yung manalangin. Let us pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa mensahe na nahayag ngayon pong gabi. Kayo nga po ang kumilos. Wala na Espiritu, kausapin niyo po inyo pong mga anak. Help us, O God, Panginoon, through this message, na mahalin palalo namin ang inyo pong gawain. Tuto pa kami mag-sacrifice, Panginoon, at ibigay po yung buhay po namin alang-alang sa mga kaluluwa po ng tao. Sa inyo po namin binabalik lahat po ng kaparihan. Ito po yung aking dalangin hiling sa pangalan ni Jesus.